Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:18 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Robin Hood Padilla na yung ang gusto niya o ang prayer niya o ang pakiusap niya ay hindi naman daw one-sided ang prosecution o ang taga-usig. Ang sabi po niya ay hindi sana one-sided ang ating prosecution. Yan po ang sabi ni Robin Hood Padilla. At yan po ang tatalakayin natin dito. Opo. At huwag po kayong mag-alala kasi ay kabisado ko po ang topic na ito eh. At natutuwa ako dahil madidiscuss ko na naman ito. Hindi ko alam kung 2 beses o 3 beses ko na itong diniscuss dito sa YouTube. Pero doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer, matagal ko ng topic ito. At naandun, nakalatad ang mga Bible verse kung ano yan o papaano yan. Opo. Ngayon, ay ang masasabi ko lang po dyan ay parang hindi nag-iisip si Robin Hood Padilla at hindi ko alam bakit niya sinabi yun. Hindi ko alam kung may nagsugo sa kanya o yun ang pananaw niya o ayun nga, parang wala sa tamang pag-iisip. O kaya parang iba ang kanyang iniisip. O kaya parang hindi niya iniisip ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Kung sabihan niya ang taga-usig na dapat ay hindi one-sided. Prosecutor nga po yan o taga-usig O pwede rin natin sabihin na accuser. Accuser po yan So ano po ang sasabihin yan? Adi, kung ano yung naririnig niya araw-araw, kung ano yung narinig niya sa biktima, kung ano yung narinig niya sa mga witnesses, o ano yung dokumento niya na hawak niya, yun ang sasabihin niya. Wala nang iba. Kung umiiyak yung mga biktima dahil humahanap ng hustisya, yun din ang sasabihin ng taga-usig. Kaya hindi uubra na sasabihin ni Robin Hood Padilla na dapat hindi one-sided. Ang kaso po, mayroong akusado o mayroong biktima ay simpre lalapit yan sa mga taga-usig o sa mga abogado. Lalapit yan. O ang akusado rin ay lalapit sa tagapagtanggol o defense lawyer. O yan ang maglalaban o sa husgado o kahit na dyan sa impeachment na yan. At ang Senado naman ang tatayong hukom. O saan ba uusigin? Ay sa harapan ng Senado, hindi ba? Ayan po Kaya dapat ito si Robin Hood Padilla ay huwag papanig kahit na saan. Kung hindi, makinig lang muna siya. Makinig. Hear nga hear. Ano ba ang hear? Adi, makinig. And then, judge. Ay ngayon, parang iba na ang ginagawa ni Robin at saka yung mga kasamahan niya hindi ba? Pumapanig na sila At ang sabi ni Alan Peter Cayetano kahapon, napakinggan ko, marami ng impeachment, sabi niya, na dumaan. Pero hindi talaga maalis, sabi niya, Pinipilit nila na hindi maalis na may papanig talaga ang mga senador sa ganito o sa ganyan. May papanigan sila. Ay oo nga, pero iwasan naman, di ba?
iwasan kasi may control po eh. Hindi naman robot ang tao eh. Ang tao po binigyan din ng self-control. Kontrolin. Kahit na naniniwala ka ay pero bigyan mo muna ng pagkakataon magsalita. Yung mga witnesses o yung mga counter witness siguro yan o ano, bago magdeklara ng verdict. Ayan po. Pero ang nangyayari ngayon ay si Robin Hood Padilla ay kitang-kita na pumapanig siya sa depensa o sa defense. Kaya sinabihan niya ang mga taga-usig na wag naman kayong one-sided, hindi ba? Ulitin ko lang, sana hindi one-sided ang ating prosecution. Taga-usig. Taga-usig nga yan eh. Hindi ba? Taga-usig eh. Naniwala na sila. Yun ang ibig kong sabihin. Naniwala na sila kasi ang kausap nila ay mga biktima eh. Umiiyak, humihingi ng hustisya. Hindi ba? Ang kausap nila ay yung mga tao na handang mag-testify na itong tao na ito ay nagnakaw o papatay o pumatay. Ay, simple kung ano yung narinig nila, yun ang sasabihin nila. Taga-usig nga eh. At yan ang ipapaliwanag ko. Bakit nagkaganyan? Bakit eh? Ay saan ba nanggaling yan? Ay sa Biblia po yan eh. Sa Biblia eh. Hindi nyo siguro alam. Pero kinukopya lang ng magagaling na tao ang Biblia eh. Kasi ang Biblia po ay palatuntunan ng Diyos yan eh. Kaya walang mali. Walang mali. Palatuntunan yan na inihayag ng Diyos na ito ang mangyayari. May taga-usig. Hindi ba? Sige, puntahan na natin ang Bible verse para matapos natin. Ito po nababasa nyo dyan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 3. Ito po ay ang kwento po dito ay yung mga mananampalataya pumupunta sa mga judges para humingi ng hustisya. Maaring away sa lupa o away sa personal, hindi ba? Ay pumupunta doon. Ngayon, ang sabi ni Paul ay wag kayong pupunta dyan. Yun ang sabi ni Paul. At pinaliwanag niya bakit. Kasi nga, yung mga judges ay hindi mananampalataya. Yun ang sabi ni Paul. Ngayon, ang problema diyan kanya, baka hindi mag-execute yan ng proper judgment o yung tamang judgment. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Yan ang kwento diyan. Basahin ko lang po ha. If any of you have a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Yan po ang tanong ni Paul. Kasi napapansin niya o naririnig niya na yung brother against brother pumupunta pa sa korte. Ay ang tinawag niya dito ay ungodly na eh. Ang godly na po yung mga judges. Kasi nga hindi member ng Lord's people o hindi saved. Ayan po ang tawag niya. Do you dare to go to the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Ang gusto ni Paul, punta muna kayo sa pastor o sa mga elders at doon nyo pag-usapan niyang mga grievances o mga complaint o mga disputes among member.
Yan po ang sinasabi ni Paul, ano? Now, or do you not know that the Lord's people will judge the world? Yun ang sabi ni Paul, hindi ba? Hindi ba ninyo alam na ang mga taong ligtas o ang mga saints, sa iba kasi ang nakasulat ay mga saints, mga santo, sabi niya, ay hindi nyo ba alam? Do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge tribal cases? Yun ang sabi ni Paul, na bakit kayo ay hindi nyo ba alam na kayo ay magiging judge? Sabi niya, ay kung kayo ang magiging judge, hindi ba kayo competent para mag-judge kayo ng tribal cases? Ibig sabihin ng tribal, mga small cases. Yun po ang sabi ni Paul. Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Ang sabi ni Paul. Pati nga ang ibig sabihin nito, mga fallen angels po ito, huhusgahan na mga tao yung taong ligtas. Huhusgahan yan sa wakas ng panahon. Aywan ko kung papaano yan, pero ay nakasulat po yan hindi ba? Ang pinapaliwanag ni Paul dito ay una-una ay yung mga judges natin na hindi nila ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos. Ang gagawin yan, pera. Kukuha lang ng pera yan. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya nga, tinawag niya ang godly. Lahat po ng version, ang tawag nila sa mga judges natin na hindi na born again o hindi na saved, wala lang. Judge lang, hindi ba? Nag-aral lang abogasya, wala. Ang tawag po ni Paul dyan at lahat ng version, ang godly people. Kaya huwag kayong pupunta dyan, sabi niya. Huwag kayong pupunta dyan. I-resolve nyo na lang yung mga complaint nyo, kayo na lang. Kasi nga kayo ay mag-judge kayo Sabi niya, magiging judge. Do you not know that the Lord's people will judge the world? Ayan po. Sa katapusan po ng daigdig ito. Sa wakas ng panahon, bubuhayin po lahat, hindi ba? Bubuhayin po ay totoo naman siguro yun kasi halos lahat ng pananampalataya ay naniniwala dyan na may paghuhukom o bubuhayin lahat. Pag namatay kasi ang tao, yung physical body bumabalik sa lupa. Yung espiritu o yung breath of life bumabalik sa Panginoon o doon sa nagbigay, sabi niya. Yung breath of life kasi nga ay si Adan noon putik lang yan nililok na putik at hiningahan ng Panginoon and became a living being. Ayun, yung hininga babalik sa Panginoon. Ay paano yung ulirat? Paano yung konsensya? Paano yung soul? Paano yung conscience ang tawag diyan conscience o consciousness. Paano yun? Ay ang nakasulat po sa Biblia ay matutulog for a moment, hindi ba? Matutulog lang yun. Pero bubuhayin yan sa wakas ng panahon. Yun po nakasulat sa Biblia. Kaya nga ito ay pag binuhay na yan, ay ligtas ka, hindi ba? O ay ikaw ang magiging judge. Judge po Okay, ay maliwanag na yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 3. Ngayon ay ito ang supporting verse. Pero marami po akong supporting verse dyan. Marami. Kaya lang hindi ko kayang isalita dito kasi nga kulang sa oras. Opo. Ngayon, Matthew 25 at si Jesus Christ po nagsalita nito Remember, lahat nung dinidiscuss kasi ni Paul na mahaba o yung mga ibang sumulat ni Peter, ni John, sino pa? Yung mga sumulat, si James, marami pang sumulat
ay galing din dito sa salita ni Jesus Christ. Ini-explain lang nila. Matthew 25 verse 31 hanggang 32, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people from another, as a shepherd separate the sheep from the goats. Ayan po isisiparate niya agad yung mga taong ligtas. Ang akala ko noon ay bubuhayin ay sama-sama. Hindi pala. Nakasiparate. Isisiparate agad. Na parang yung shepherd ay siya nga ang shepherd o siya ang pastol Pastol o dakilang pastol o isisiparate niya yung sheep sa mga goats. Ayan po, ay ngayon, ay bakit isisiparate? Ay para nga hindi mag-away-away. Akala ko noong ay sama-samang bubuhayin, hindi, nakasiparate na pala yan. Nakasiparate. Halimbawa, ang kanan niya, nasa kanang kamay niya ay yung mga ligtas. Yung nasa kaliwa niya, yun yung mga hindi ligtas. Pero parehas na buhay yan, o may conscience, o may consciousness. Alam nila, sino sila, alam nila kung pumatay sila o nagnakaw sila, o alam nila kung sino ang pumatay sa kanila. Alam nung mga taong ay tayo na ibabalik yung consciousness natin. John 5 verse 45, do not think that, ang sabi po ni Jesus Christ ay, do not think that I accuse you to the Father. O ayan ginamit ang salitang accuse. Hindi ba? Do not think that I accuse you to the Father. There is one who accuse you, Moses, in whom you trust. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Okay. Ngayon, ay hindi ganyan ang kabisado ko Ang kabisado ko, yung nakasulat sa Gideon. Ito po do not think that I shall accuse you to the Father. No, sabi niya, there is one who accuse you, Moses, to whom you set your trust. Doon sila naniniwala kay Moses, yun pala ang mag-aakusa sa kanila. Hindi ba? O prosecutor nga yan Magiging prosecutor si Moses. Bakit? Ay ligtas po yun Hindi ba? Kaya, pagsama-samahin mo ito, pero marami pa akong Bible verse na yung mga taong ligtas, sa wakas ng panahon, they will act as accuser o prosecutor o pati judge nga Iisa nga na nga sila yan Iisa? Bakit? Ay ano bang sinasabi ng prosecutor? Ay sir, nagkamali yan sir, pumatay ng tao yan o nagnakaw yan. Sir, ako, pinapatunayan ko na dapat parusahan yan. Yun ang sabi ng mga prosecutor o yun ang sabi ng mga accuser o yun ang sabi ng taga-usig. Bakit? Ay siguradong sigurado siya Siguradong sigurado siya. Bakit naman? Ay kasi nga ang kausap niya umiiyak na Humihingi ng ustisya. Yung mga kausap niyang tao ay matagal nang naghihintay ng hustisya. Ay kaya nung kausap niya araw-araw na oo, siya ang nagnakaw, ay gano'n na rin ang sasabihin niya. Siya ang nagnakaw. Hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit gumagawa ng kanta ang mga tao? Bakit gumagawa po ng kanta ang mga tao? Kasi nga, araw-araw niyang sinasabi. Araw-araw na andun sa isipan niya.
Kahit na bigo siya o masama siya, ikakanta niya yan eh. At ito ngayon, araw-araw na naririnig niya, oo, nagnakaw yan. Oo, nagkwan yan, nagbanta yan sa buhay ni Marcos. Alam nila eh. Narinig nila, napakinggan nila, ni-reply nila. Oh, at gusto niyang pugutan ng ulo si Marcos. Ay dubli-dubli na po yan. Oh, at umuha pa siya ng tao para isagawa. Ay kaya nga, ang sasabihin ng mga prosecutor o ng mga taga-usig, ay guilty po yan, sir. Ganun po yan. Oh, patunayan po natin na gumagawa ng kanta. Gumagawa ng kanta eh, kasi that is the expression eh. Tignan nyo po yung Sinulo. Yung sinusubaybayan ko. Gumawa lang siya ng kanta. Hindi ba? Ang kanta niya ay Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Ay bakit ginagawa niya yan? Ay sigurado na siya eh. At hindi po pwedeng pasubalian yan kasi nga ay kaya nilang ipaliwanag eh. Accuser po yung ganon, pero dinadaan na lang niya sa kanta. Oh, magnanakaw si Sarah. Ayun ang kinakanta nila eh. Hindi ba? Kasi nga, yun ang naririnig nila araw-araw. Yun ang sinasabi ng mga witness sa kanila. Oh, kaya nga, yung salita ni Nulo at saka yung witness, iisa na. Iisa na. At yung mga kumakanta, iisa na. Paano sasabihin ngayon ni Robin Hood Padilla na dapat tayo ay, ano ba sabi niya? Sana hindi one-sided ang ating prosecution. Ay bakit hindi? Ay ang kausap nila umiiyak. Pinaniniwalaan nila. Adi kung ano yung pinaniniwalaan nila, yun ang sasabihin nila. Kaya nga mali yan eh, yung word na dapat hindi ka bias. Nilabanan ko po yan sa Philippine Daily Inquirer. Nilabanan ko yan. Hindi makasagot yung mga kalabang ko sa akin eh. Kasi nga kako, may paniniwala tayo eh. At kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun ang ilalaban natin. Sabi ko, kaya kung tawagin nyo ay bias, ay tawagin yung bias. Tawag lang yung kako. Tinatawag nyo lang bias. Pero ano ba ang meaning yan? Ako, ang meaning yan, kung ano yung alam kong tama o ano yung alam ko na totoo, yun ang ilalaban ko. Kaya bias ako dun. Totoo ka ko. Pero, ayan talaga eh. Kung tawagin nyo ay bias, ay walang problema sa akin yan. Iba ang tawag ko dyan. Ang tawag ko dyan ay totoo yan eh. Kaya dyan ako. Oh. Kahit nang ikanta yan eh, kahit ikanta mo yan, anong ikakaso nila? Yun ang paniniwala mo. Oh. Hindi ba? Kaya ito si Robin Hood Padilla ay aywang ko lang. Dapat sila ang neutral sila. Kasi nga, ito, basahin ko ulit ha? Basahin ko ulit. Saan ba mag-a-accuse si Moses? Sa harapan ng Father. Hindi ba? Ngayon, ito ngayon mga taga-usig natin, saan ba sila mag-a-accuse? Sa harapan ng mga senador. Kaya dapat sila ay neutral sila. Basahin ko lang do not think that I shall accuse you to the Father. O ayan, it is Moses who will accuse you. Sabi ni Jesus Christ. O, saan? Sa harapan ng Father. Na yan ang tinatayuan ni Robin Hood Padilla ngayon bilang isang senator judge. Tatayo siya bilang isang hukom. Hindi po isang senador ha, kasi nga ay senator judge eh. O dinidescribe lang yun, yung pagkahukom niya. Siya ay isang senador na naging hukom. Mas mabigat po ang hukom. O, dahil description lang yung senador. Description lang po yun. Pwede mong sabihin ng magandang senador. Ganon. O mayaman na senador.
ang talagang ang dinidescribe doon ay senador. Pero pag sinabi mo na senador na judge o senator judge, ay description lang yung pagka-senador niya. Pero ang title niya ay judge. Kaya dapat ang judge ay magiging neutral o walang kinikilingan. At nakasulat po sa Biblia ay hear both great and small. Ayan po hindi ba? Dinggin mo yung mahihirap at saka yung mayayaman. Parehas yan. At wala kang kikilingan. Bakit? Because your decision is God. O because your decision is God's. Yan po nakasulat. Kaya sisingiling ka dyan. Kung nagkamali ka, sisingiling po kayo. Kung nagkamali ka. Kasi ang desisyon ng judge ay desisyon daw ng Diyos. Yung ang sinabi dyan eh. If there is something very difficult for you to judge, sabi po ng Panginoon, bring it to me. Oh, bring it to me, sabi ng Panginoon. And I will hear, sabi ng Panginoon. Kung nahihirapan ka, ay ibigay mo sa Panginoon. Pero yung decision mo ay decision po ng Diyos yan. Bilang isang pinahintulutan na ikaw ay maging judge. Pinahintulutan po eh. Hindi naman sinabi na itinalaga ka ng Diyos. Kung hindi, pinahintulutan lang niya. At lahat yan ay dapat tayong susunod. Pero nga ang isang judge dapat neutral. Kaya sinabihan naman ni Jesus Christ na ay bakit kayo nagagalit kayo na kung tawagin ko ang sarili ko na anak ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, ay kayo nga tinawag kayo na Diyos ay. Ang Diyos, tinawag kayo na Diyos. At nakasulat pala yan doon sa Old Testament. Bakit tinawag silang parang Diyos? Yan nga, taga-paura, Padre Paura. Kasi nga, pag sinabi nilang pugutan ng ulo yan, pupugutan yan. Kung sinabi nilang patayin yan, patayin yan. Kung palayain yan, papalayain yan. Kung sinabi na ibibilanggo yan, ibibilanggo yan. Para silang Diyos. Hindi kaya ng presidente yan, hindi kaya. Sila lang. Kaya nga, ang tawag sa kanila ay the gods of Padre Paura. Nililinaw ko lang po pero nga, ang mga taga-usig, ang trabaho niyan ay yung pag-iyak ng mga biktima. Ay sila na ang umaako. Kung minsan nga, hindi na nagtitestify ang witness po kasi marami na Sila na lang ang nagsasalita, yung taga-usig. Kasi sigurado sila sa sasabihin nila. Kasi ang dami na nilang kinausap. Hindi ba? Maaring yung pumatay, halimbawa lang yung pumatay ay umuwi ng bahay, may nakakita. At nag-testify, nung araw na yan, nakita ko, umuwi yan ng bahay. Tinahulan ng aso yan eh. Anong oras po? Ganito, ay galing yung sa labas, hindi ba? Oras ng gabi. Umuwi siya ng bahay. Nakita ko, anong oras? Ayan. Ang daming kinakausap ng mga taga-usig. Kahit hindi niya nakita, ay nakita niyang umuwi ng bahay. Anong oras? Hindi ba? Ganun lang po eh. May nakakita. Nakita ko yan. Tumatakbo yan. Palayo dun sa patayan. Ay may nakakita. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Ini-interview nila lahat eh. Hindi ba? Kaya, pagpunta nila po sa husgado, sigurado sila. Ikulong yan. Hindi ba? Ay para maintindihan nyo po, minamaximize ko na ina-exaggerate ko na po. Hindi ba? Kahit ang nabultuhan lang eh. Nabultuhan ko, siya po eh. Nabusisan ko. Kahit nabusisan lang eh. Ay kung marami. Hindi ba? Nabusisan ko po. Ganun po eh. Kaya maraming kinakausap ang taga-usig.
Tapos sasabihin ni Ruby na kailangan hindi one-sided, ay mali po yun, hindi ba? O sige po, palagay ko po sa aking paliwanag at ginagamit ko yung Bible verse, ay nakukumbinsi po kayo at dinadalain ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.